YouTube Partner Program Update. So, sa mga hindi pa monetize guys, ito yung update para ma-monetize kayo sa channel nyo. So, YouTube Partner Program entry medyo requirements that unlock Okay ads natin, and ano update? premium revenue sharing for new creators. okay. While YouTube has grown to billions of monthly viewers, the YPP entry thresholds have remained mostly unchanged. To reflect the growth of YouTube, starting February 1st, 2027, Okay, next year, entry February. thresholds for new creators are 1,000 subscribers, Okay, 1,000 pa rin naman. Ganon din naman ako dati, 1,000. Sa mga hindi pamilyar, mas madaling makuha to sa ibang social media. Sa Black App, sa Blue App, madaling makuha yung 1,000 followers. Mas madali, no? Kumpara sa YouTube, may 1,000 subscribers, mas mahirap. So, sa mga bago YouTuber, tip ko sa inyo, huwag kayong makipag-sub to sub. Uso pa ba yun? Yung sub to sub. Naranasan ko rin naman yun. At sinasabi ko sa inyo, hindi siya worth it, guys. Kasi, kunyari, sub mo siya, sub ka niya. Marami doon, mag-a-unsub din sa'yo mga ilang oras lang or araw. Mauubos din. Kunyari, nakaipon ka 100 subscribers. Lahat yun sa sub to sub. Mga ilang araw lang doon, magiging 80, 50 na lang yun kasi mag-a-unsub na sila sa'yo. Lalo na kung hindi mo naman sila hindi kayo pareho ng niche. Hindi sila gaming, hindi sila, kunyari, podcast, hindi sila cooking. Basta yung, kunyari, magkakalayo kayo ng interest tapos nag-sub to sub kayo. Nonsense eh. So, huwag nyo na lang gawin. Mas mapoprostrate lang kayo sa sub to sub na yan. So, mas maganda mag-subscribe sa inyo yung tao kasi trip nila yung content mo or trip nila yung character mo, no? Lang naman. Pero kung gusto nyo makipag-sub to sub, walang nagbabawal sa inyo, guys. Bahala kayo sa YouTube channel nyo yan, pero hindi ko siya recommended. and Okay, either 1,000. 8,000 Oh, qualified watch hours What the heck? 8,000 qualified watch hours. Dinoble nila. Alam ko 4K lang yan eh. Oh my God. So, bago ka ma-monetize, 1,000 subscribers, 8,000 qualified watch hours. Kasi merong mga watch hours na, kunyari, 100 watch hours yun, tapos 80 lang yung qualified. Kasi may parang tinetest pa nila yan eh. So, yun. Yeah, kung ang goal mo sa YouTube ay ma-monetize agad, bad news to sa'yo. Mapoprostrate ka lang. Kahit naman dati pa, kahit saan naman siguro feeling ko. Pero sa YouTube kasi, since dito na ako parang, ang tagal ko na nagaganto guys, halos 9 years, 10 years na. 2017 pa ako nag-start. Para siyang marathon eh, para sa akin. Yeah, para siyang marathon. Batagalan talaga, patatagan. Hanggang, ano ba yung motivasyon mo? Ba't ka nag-YouTube? Diba? Kung ang motivasyon mo, ang number 1 sa listahan mo ay ma-monetize agad, magka-pera agad, magka-ads agad, medyo tagilid ka dito guys. Mapapakwit ka talaga kasi kung yun yung titingnan mong metric. Pero kung ang gusto mo lang ay mag-share, maging totoo sa sarili mo, sarap ng mga subscriber mo, mag-share ng laro, ng mga opinion about sa kung anong bagay man na gusto mong i-share sa mundo. Kasi yan, na-realize ko dito tayo sa era na to guys, na hindi mo na parang may sarili kang channel. Yun lang yung parang ano ko nun. Yo, may sarili kang channel. Yo, ang astig nun. Pwede ka mag-share sa buong mundo. Nakikita ka ng lahat. Kahit nasa ibang bansa sila. Kahit nasan sila sa mundo. Kahit sa cellphone or PC. Parang yun yung naging magic sa akin ng YouTube noon. Pero ang gusto ko lang talaga nun, maging cool kid. Yeah, aminin ko na, maging cool kid. Pero sa katagalan nun, parang nagustuhan ko yung YouTube kasi pwede ka makipag-usap sa mga tao sa buong mundo. Tapos sa mga subscribers mo, sa mga sumusubaybay sa YouTube channel mo, no? Anong nakakataba ng puso pag andun pa rin sila kahit sa sobrang tagal na panahon. So, ang sa akin lang, siguro kung ang goal mo ay ma-monetize, siguro kailangan mo ng pag-isipan yung goal mo na yun. Kasi, baka magsayang ka lang ng oras, alam mo yun? Baka pilitin mo ng pilitin, gumawa na, madaming magiging magiging epekto sa'yo. Baka gumawa ka ng mga content na hindi mo naman talaga gusto kasi gusto mo lang magkaroon ng views o magkunwari kang hindi naman kung sino, hindi naman talaga ikaw, hindi ka naman talaga ganun. Mga nakakahiyang bagay na wala naman sa moral mo. Ano mo yun, sa mga internet ngayon. So, yeah guys, feeling ko pinipili ng YouTube yung parang sinala pa nila lalo. Pero sa other side, ba't hindi na lang nila in-stay ng 4K, 'di ba?
Hindi na lang hinayaan sa 4K, but tinaasan pa nila. Hindi ko alam, siguro kinukuntian nila. Gusto ba nilang mangonti yung mga ano dito, mga creator? So yeah, meron ding side na ganun. Syempre, 'di ba? Kung hindi ka nga mamonetize, may iba talagang tao na yun yung goal mo. Hindi naman masama yun. Sinabi ko lang na mahirap pag yun yung naging number 1 mo. Hindi naman masama kung yun yung goal mo. Bahala ka. Mahirap lang. Mapoprostrate ka lang talaga. Baka umalis, no? Magpunta sa ibang ano sila, sa ibang social media. 8,000. hours in the last 12 months, or 20 million 10 million lang to dati, alam ko. Correct me if I'm wrong, pero 10 million lang yan. in qualified shorts views video. in In the last 90 days! 90 days. If you're already in YPP, your status is not impacted by this Okay. So yeah, yun yung update. 1,000 subscribers, 8,000 qualified watch hours in the last 12 months, or 20 million short views in the last 90 days. Parang pinopromote talaga nila dito mag-short ka na mag-short YouTube short para makuha mo yung ano, watch hour. Pero yeah. Yun, sana good luck sa ating lahat, no? Kasama pa rin ako dito. Good luck. Although monetize na yung channel ko, kailangan pa rin natin mag-upload ng mga videos para hindi mawala yung YouTube partner program natin. So sa mga bagong YouTuber dyan, good luck guys. And yung sinabi ko kanina, pag-isipan nyo kung ba't kayo nag-YouTube. Ano ba yung nagpapasaya sa inyo? Ano ba yung bumubuhay sa kaluluwa nyo guys? Ano ba yung parang gusto nyong i-share sa buong mundo? At hindi lang dahil sa views, hindi lang dahil sa likes, or hindi lang dahil gusto nyo maging sikat kayo. Tanongin nyo yung sarili nyo, bakit nyo to ginagawa? Bakit gusto nyo magpatuloy? At pag malapit na kayo mag-quit, isipin nyo kung ba't kayo nagsimula. Kasi kung kunyari malapit na kayo mag-quit, tapos isipin nyo kung ba't kayo nagsimula dahil lang gusto nyo magka-pera or magka-AdSense, medyo mababaw yun sa gantong environment, sa creative space. Mababaw yun. Kasi dapat medyo malalim yung pagugutan mo dun eh. Dapat may passion ka din. Patuloy lang kahit medyo malamya yung views, malamya yung likes, wala masyadong subs. Pero kung gusto mo, hindi ka takot mag-flop yung mga video mo, kung yun yung ideas mo na ginawa mo talaga, na execute mo, at na self-fulfillment yung paggawa ng mga ideas sa ulo mo, tapos i-upload mo, share mo sa mga tao, yeah, panalo ka na doon. Kung magsisimula ka doon, siguro, yeah, in the long run, maganda yon. Pero sino ba naman ako para ipilit sa inyo yun? Bahala pa rin kayo at the end of the day. Pero yun, 1,000 subscribers, 8,000 watch hours. Yan lang guys, like and subscribe, join the gaming adventure. Nagla-live kami. Ako pala ng GTA San Andreas. At yun lang, stay safe. Good luck. BW out. Peace.